Kilalanin ang pagkatao ni Claudine Ko at ang kanyang mayaman na pamilya. Laganap na nga ngayon sa social media ang usapin tungkol sa flood control project sa bansa na hindi naman nakatulong sa pagsasaayos ng mga kalsada, lalo na sa baha na pumiperwisyo sa maraming tao, sa maraming sulok ng bansa. Kung pinag-uusapan ang korupsyon ng mga contractors na kinuha ng mga engineers ng DPWH para sa proyektong ito, mas nalalagay sa spotlight ang mga anak ng may-ari ng mga kumpanyang ito. Isa na rito na laman ngayon ng maraming SOCMED platforms ay ang anak ng isa sa sinasabing pinakamalaking contractor ng DPWH, ang Hightone Construction and Development Corporation, kung saan ang kanyang ama na si Christopher Ko, dating Ako Bicol Party List Representative, ay siyang co-founder. Siya ay walang iba kundi si Claudine Ko, isa ring kilalang vlogger, influencer at content creator. Isinilang si Claudine Julia Monique Altavano Ko noong November 10, 1998 at magte-27 na siya ngayong taon. Si Claudine ay nagmula sa isa sa pinaka-politically and financially influential na pamilya sa Bicol. Mula siya sa Legazpi, Albay, isang maunlad na lungsod sa Bicol region, nakilala sa iconic at cone-shaped Mayon volcano. Graduate ng college si Claudine sa University of Asia and the Pacific o UANP ng kursong Bachelor of Arts in Media and Entertainment Management. Ang UANP ay nalagay sa 13th place National School Ranking ng EduRank noong 2023. Ang tuition fee dito bawat semester ay mula 125,000 pesos hanggang 152,000 pesos, depende sa degree program, total units to be taken, at mga karagdagang bayarin na kinakailangan ng mga specific subjects tulad ng lab fee for computer class. Makikilala rin si Claudine base sa nakasulat sa kanyang yearbook. Claude loves to tell lots of different stories, a new adventure each day. Her kind and gentle heart, inner strength and her spirit drive her to explore the world and everyone around her. When challenges face her way, she chooses to forgive and see the good. She never forgets to listen to others and supports her friends glow together. To top it all off, with all the blessings she has received, she still manages to stay classy and humble, which makes her lovable. If college is where you get to meet different kinds of people, then I'm glad I met the one and only Claudine Ko. Ibinahagi ito ng isa niyang batchmate sa SOCMED noong nakaraang araw. Ang kanyang 18th birthday noong 2016 ay isang grand debut celebration sa Shangri-La the Fourth, kung saan nagsuot siya ng napakabonggang gown ng Filipino designer na si Hilke Babandairo. Ang tiyuhin niya na si Congressman Elizalde Zaldico, na kinatawan ng Ako Bicol Party List, ay ang CEO ng SunWest Group of Companies at chairman din ng Misibis Bay Resort. Dati rin siyang chair ng House Committee on Appropriations. Ang pinsa naman niyang si Congresswoman Angelica Natasha Ko ay ang chairwoman ng BHW o Barangay Health Wellness Party List. Ang kanyang boyfriend na si Lemuel Lubiano, kapatid ng may-ari ng Centerways Construction and Development na si Lawrence Lubiano, at kamag-anak ng dating Sorsogon Councilor na si Lester Lubiano, ay may kaugnayan umano kay Senate President Francis Escudero. Ang mga construction companies na Hightone Construction and Development Corporation, SunWest Group of Companies, at Centerways Construction and Development ay kasama sa listahan ng top 15 contractors na kinu-question ngayon tungkol sa flood control projects ng gobyerno. Ang tiyahin naman niya na si Farida Diday Ko ay nakaupo naman ngayon bilang vice-gobernador ng Albay. Siya rin ang nakalagda noong 2022 sa road rehabilitation project ng DPWH sa Albay bilang authorized managing officer ng Hightone Construction at FS Co Builders and Supply. Mainit na ang mata ng publiko sa pamilya ni Claudine Ko noon pa man, lalo na nang magsimula ang pag-iimbestiga sa mga overpriced laptops ng Department of Education. February 2024 nang ihayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga concerns niya tungkol sa kumpanyang SunWest Corp na sinasabing may kinalaman sa Parmalee scandal at kontrobersyal na deal ng DepEd. Nangyari ito matapos na banggitin ni Zaldico ang isang dismissed ombudsman case laban kay Villanueva na tumutol naman sa pamamagitan ng pagpapakita ng ebidensya na nagmumungkahi na ang kanyang pirma ay pineke. Kung ang pamilya ni Claudine ay pinasok ang politika, siya naman ay lumihis ng karera at pinasok ang mundo ng music, vlogging at business. Ang lifestyle vlogging channel nito sa YouTube ay umabot sa mahigit 300,000 subscribers
at ilang daang libo na rin ang kanyang mga followers sa IG at TikTok. Iyon nga lang ay deactivated o wala na ang mga social media sites ni Claudine matapos na malagay sa hot seat nitong mga nagdaang araw. Nagsimula siyang gumawa ng mga videos noong siya ay 12 years old at nagsimulang mag-upload sa sarili ng YouTube channel noong siya ay 16. Hindi naging madali ang journey niya sa vlogging dahil inabot siya ng 5 years para matuklasan ng ibang tao ang kanyang channel at mga vlogs. Ilang song covers, travel vlogs at food videos din ang kanyang nai-upload bago siya nakilala ng maraming tao. Sa isang interview naman ni Claudine na itanong sa kanya kung ano ang kahulugan ng pagiging influencer. Aniya para sa kanya ang salitang influencer ay nangangahulugan na magagawa mo ang iyong hilig at kasabay nito ay magagawa mong pagbutihin ang mga hilig na yon. Dahil din sa dumadami na ang followings mo, lahat ng iyong gagawin o ilalabas sa mga videos ay maaaring makaapekto sa isang tao, positibo o negatibo man ito. That is why it is important for an influencer to know about sensitive contents and learn how to read facts. Because you cannot blame your audience if they follow something that you've done or have been doing. This will create criticisms for other people that sometimes you may not be able to accept. Pero tila bumalik naman sa kanya ang mga nasabi niya noon sa panayam tungkol sa responsibilidad ng isang vlogger. Taong 2023 kasi nang maglabas siya ng public apology matapos niyang umani ng sandamakmak na kritisismo sa isang vlog ng experience niya habang pinapanood ang concert ng sikat na K-pop girl group na Blackpink. Na-sexualize kasi nito at ng kanyang boyfriend, ang isang miyembro na si Jennie Kim. Nagpasalamat naman siya sa mga manonood na nag-call out sa kanya para itama ang kanyang pagkakamali. Aniya sa post, "I would like to sincerely apologize to those I have offended, especially the Blinks. I have not thought about what I said and posted in the video. Please know that I am in no way supporting sexual harassment. Thank you for calling me out and again, I'm sorry." Mas umani naman ng puna ang kanyang mga vlogs tungkol sa pag-document niya sa private plane ride niya papuntang La Union, ang bagong family home nila sa Manila, dinners at parties kasama ang mga kaibigan, at ang apartment hunting nito sa Paris. Isama na rin ang mga bakasyon niya sa ibang bansa, at ang pinakahuli niyang upload, 5 months ago, bago mawala ang kanyang YouTube channel, ay ang pagpapakita niya sa magandang lugar ng Salzburg sa bansang Austria. Pinag-usapan din ang pagbili niya ng white G-Wagon na isang luxury SUV mula sa Mercedes-Benz. Nagtayo rin siya ng sarili niyang negosyo at naging co-owner siya ng Jacob's Wing Bistro, isang restaurant na umabot na rin sa Albay. Ang isa pa niyang food business ay ang Almighty Matcha na naitayo noon lang March 2025, na operational lang sa pamamagitan ng mga pop-up stalls sa buong Legazpi City. Bukod sa mga negosyo ay naging brand endorser din siya ng ilang mga kilalang fashion brands sa bansa. Masaya rin siya sa paggawa ng musika. Sa katunayan, ilang mga kanta na rin ang kanyang nagawa tulad ng Giliw, Paano Kung Tayo, at ang isa sa mga ipinagmamalaki niya na Paraluman, na siyang naging official soundtrack ng MavX film na I Love Lizzie, na pinagbibidahan ni Carlo Aquino at Barbie Imperial. Samantala, nilinaw naman ng kaapelyido ni Claudine na fashion blogger turned YouTube content creator na si Camille Cocoro noong isang araw na hindi siya konektado o hindi niya kamag-anakan ang pamilya ng mga nasasangkot sa usapin ng flood control project sa bansa. Malinaw din niyang isinama sa kanyang profile ang mensaheng, "No, I'm not related to them." At sa SOCMED post niya na "I'm not an heiress, I'm just a hardworking queen." Para na rin matigil ang mga netizens sa pagsasama ng kanyang pangalan sa talakayan tungkol sa korupsyon. Taong 2011 pa siya nagsimula sa industriya ng fashion sa pamamagitan ng Lookbook.new na isang fashion, youth culture at community website na inspired ng ibang mga street fashion websites and blogs. Mga ka-showbiz peeps, nais nyo bang magbahagi ng inyong opinyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts now in the comments section below.